tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China at napakaraming babala ang nasasagap natin sa mga balita na anytime ay pwedeng umatake ang China sa Pilipinas. At hindi naman papahuli ang ating bansa dahil sa mga pinaiigting na mga depensa sa bawat sulok ng ating bansa. Ngunit ito nga ang senaryo, ano ang mangyayari sa Pilipinas sa unang oras, unang araw, unang linggo at unang buwan kung aatakihin tayo ng China. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ang isang senaryo sa unang oras ng digmaan ng Pilipinas at China. Ang China ay lulunsad ang serye ng mga koordinadong pag-atake gamit ang mga eroplano at missile. Tinatarget ang mga pangunahing pasilidad ng militar ng Pilipinas tulad ng mga naval bases, paliparan, radar stations at communication centers. Layunin ng mga pag-ataking ito na pahinain ang kakayahan ng depensa ng Pilipinas. Habang sa Pilipinas, aktibo ang sistema ng depensa ng himpapawid ng Pilipinas at magsisimula ng magpadala ng mga fighter jets upang harangin ang papalapit na sasakyang panghimpapawid ng China. Ang mga unit ng depensa sa baybayin ay nakikipaglaban sa mga puwersang pandagat ng China na nagtangka ng pumasok sa teritorial na tubig ng Pilipinas. Sa China, magsisimula ang cyber attacks upang guluhin ang mga communication network ng gobyerno at militar ng Pilipinas na naglalayong lumika ng kalituhan at hadlangan ang koordinasyon. Habang ang Pilipinas ay tutugon gamit ang mga defensive cyber measures upang protektahan ang kritikal na infrastruktura at mapanatili ang linya ng komunikasyon kasama ang mga kalyadong puwersa. Sa unang araw, ang South China Sea ay dito nagaganap ang matinding labanan sa karagatan habang sinisikap ng mga puwersa ng China na makontrol ang mga estratehikong maritime routes at mga isla sa pinag-aagawang South China Sea. Sa tulong ng mga kalyado, ipinagtatanggol ng Pilipinas ang kanilang territorial na pag-aangkin. Magkakaroon ng blockades at amphibious assaults. Magpapataw ng naval blockades ang China sa mga pangunahing pantalan ng Pilipinas at magsasagawa ng amphibious assaults sa mga susi ng mga isla na layuning magtatag ng breaches para sa karagdagang operasyon. Magkakaroon ng reaksyon sa pandaigdig. Ang United Nations ay tatawag ng emergency sessions upang tugunan ang sigalot. Hihimukin ang miyembro ng estado sa agarang pagtitigil putukan at negosasyon na pangdiplomatiko. Susuporta ang mga alyansa. Ang Estados Unidos, Japan, Australia at iba pang kaalyado ng Pilipinas ay ipapatupad ang Mutual Defense Treaties na nag-aalok ng military at logistic support. Ang mga regional na kapangyarihan tulad ng bansa sa ASEAN ay mananawagan ng pagpipigil at mag-aalok ng mediation. Magkakaroon ng humanitarian crisis. Sa mga evacuations at refugees, magkakaroon ng malawakang evacuations sa mga pangunahing lungsod at baybayin ng Pilipinas kung saan maghahanap ng kanlungan ang mga mamamayan mula sa pag-atake ng mga eroplano at mga naval bombardments. Magsisimula ang mobilization ng humanitarian organizations na tutulong para sa mga pinalayas na populasyon. Sa unang linggo, magkakaroon ng paglala at patuloy na labanan. Lalong tumitindi ang sigalot sa patuloy na mga labanan sa himpapawid, karagatan at lupa. Parehong magdurusa ng mabigat na casualty ang magkabilang panig na walang nakakamit na ganap na tagumpay. Ang mga urban areas at kritikal na infrastruktura ng Pilipinas ay magdurusa ng malaking pinsala. Magkakaroon ng guerrilla warfare. Ang mga puwersang militar ng Pilipinas at mga civilian militias ay magsasagawa ng guerrilla tactics upang guluhin ang supply lines ng China at hadlangan ang kanilang pag-usad.
Ang mabatong lupain at arkipelagong kalikasan ng Pilipinas ay magbibigay ng estratehikong bentahe para sa ganitong operasyon, ekonomiya at pandaigdigang epekto. Sa global markets, magdudulot ang digmaan ng kaguluhan sa mga pandaigdigang pamilihan na may tumataas na presyo ng langis at mga disrupted trade routes sa South China Sea na apektado ng pandaigdigang ekonomiya. Sa humanitarian aid, papaigtingin ang pagsusumikap upang magbigay ng tulong sa mga apektadong populasyon na may mga refugee camps na itinatag sa mga kalapit na bansa upang i-accommodate ang mga tumatakas sa sigalot. Magkakaroon ng diplomatikong pagsisikap at posibleng tigil putukan. Magkakaroon ng peace negotiations, matinding diplomatikong pagsusumikap sa pandaigdigang kapangyarihan, kabilang ang back-channel communications at pressure mula sa international na organisasyon ang naglalayong magtutulak ng tigil putukan, ang mga panukala para sa mga pag-uusap, pangkapayapaan at mga hakbang sa de-escalation ay magkakaroon ng transaksyon habang parehong naharap ang magkabilang panig sa tumataas na casualty at resource strains. Magkakaroon ng conditional ceasefire, isang pansamantalang tigil putukan ang na-broker na nakasalalay sa mga negosasyon na tinutugunan ng mga underlying territorial disputes at security concerns. Parehong sumasang-ayon ng magkabilang panig na itigil ang pangunahing opensiba habang ang diplomatiko na channel ay nagtatrabaho tungo sa permanenteng resolusyon. Ang deklarasyon ng digmaan sa pagitan ng Pilipinas at China ay magdudulot ng agarang malubhang mga engkwentro ng militar, makabuluhan at regional na pandaigdigang disruption sa ekonomiya at isang humanitarian crisis. Ang sigalot ay hihikayat ng mga international na alyansa at magpapatindi ng mga diplomatikong pagsusumikap upang pigilan ang karagdagang paglala at hanapin ang isang mapayapang resolusyon, at ito ang mga posibleng casualty sa mga Pilipino. Sa unang oras, magkakaroon ng 100 to 500 na militar casualty, habang sa mga sibilyan, magkakaroon ng 50 to 300 na mga casualty. Sa unang araw ng sigalot, sa militar, magkakaroon ng 1,000 to 500 na casualty, habang sa mga sibilyan ay magkakaroon ng 500 to 2,000 na casualty. Sa unang linggo ng pagkikipagbaka, ang militar ng Pilipinas ay magkakaroon ng 5,000 to 20,000 na casualty, habang sa mga sibilyan ay 2,000 to 10,000. At sa unang buwan ng sigalot, ang militar ng Pilipinas ay magkakaroon ng 20,000 to 50,000 na casualty, habang sa mga sibilyan ay 10,000 to 30,000 na casualty. At ito lamang isang datos base sa mga posibilidad ng giyera na nangyari sa mga nakaraang giyera. At ito ay isang depiction lamang kung paano magiging malala ang epekto ng giyera ng Pilipinas at China kung sakaling aatake ang China sa ating bansa. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo? Ano kaya ang mangyayari sa ating bansa kung sakaling aatakihin tayo ng China? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong guro-guro. Mateo 24 verse 6 to 7. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga bulong-bulungan ng digmaan. Mag-ingat kayo, huwag kayong mapag-abag, sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat magtitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Sa panahon ng kaguluhan at digmaan, madalas tayong mapag-abag at matakot. Ang ating puso ay puno ng kaba at pag-aalala para sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kinabukasan. Ngunit ang salita ng Panginoong Diyos ay nagbibigay sa atin ng paalala at pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na ito. Sa Mateo 24 verse 6 to 7, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon Jesus na ang mga digmaan at kaguluhan ay bahagi ng ating mundo. Ang mga ito ay palatandaan ng mga bagay na darating, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ipinapakita nito sa atin sa kabila ng lahat ng karahasan at kaguluhan, mayroong plano ang ating Panginoong Diyos na mas malaki at mas dakila kaysa sa ating nauunawaan. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo na magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa gitna ng digmaan at sakuna, ang ating pananampalataya ay ang ating kanlungan at kalakasan. Hindi natin kayang kontrolin ang mga nangyayari sa paligid natin,
Ngunit maaari tayong magtiwala sa ating Panginoong Diyos na siyang may hawak ng lahat ng bagay. Ang ating mga panalangin ay isang makapangyarihan na sandata. Manalangin tayo para sa kapayapaan, para sa proteksyon ng ating mga sundalo at mamamayan, at para sa mga lider ng bawat bansa na magabayan sila ng ating Panginoong Diyos patungo sa tamang desisyon. Higit sa lahat, ipanalangin natin na maghari ang kalooban ng ating Panginoong Diyos at maganap ang kanyang plano para sa ating bansa at sa buong mundo. Sa gitna ng takot at pag-aalala, ang pag-asa natin ay nasa ating Panginoong Diyos. Siya ang ating sandigan, ang ating tagapagligtas at ang ating kapayapaan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makakaya nating harapin ang anumang pagsubok na darating. Alam ng ating Panginoong Diyos na kasama natin siya sa bawat hakbang ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po Panginoon na napakaraming banta ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga bali-balita ng digmaan. Ngunit naniniwala kami Panginoon na ang iyong pong plano ang siya pong magtatagumpay. Tulungan po kami Panginoon na magtiwala ng aming buong puso sa inyo at bigyan kami ng kapayapaan. Tulungan Panginoon ang aming gobyerno, maging ang gobyerno ng ibang mga bansa upang sila ay magkaroon Panginoon ng katiwasayan at hindi po maganap ang digmaan. Salamat po Panginoon sa inyo pong pag-ibig sa amin. Patuloy niyo kami pakaingatan Panginoong Diyos dahil kayo lang po Panginoon ang makakatulong sa amin. Salamat Panginoong Diyos dahil kayo po ay nagbibigay ng pag-asa sa amin. Higit sa lahat, salamat sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami Panginoon ay magkaroon ng buhay na masagana at buhay na puno ng kapayapaan. Salamat po Panginoon sa inyong pong pag-ibig at salamat sa pag-iingat at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sapagkat ito ay sa aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.